Hollywood TV. Nakatayo si Adrian sa gitna ng lumang silid ng Monteverde Estate. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga ng maayos. Sa kanyang harapan ay isang babaeng halos eksaktong kamukha ng kanyang kapatid na si Elena. Ang parehong mga mata, ang parehong hugis ng mukha, ang parehong maliit na peklat sa gilid ng kanyang kilay. Hindi maaaring nagkakamali siya. "Who are you?" Muli niyang tanong. Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. "Adrian." Nanginginig ang kanyang boses. "Matagal kitang hinintay." Napaatras si Adrian. "Alam mo ang pangalan ko." Bahagya siyang ngumiti. "Mas kilala kita kaysa sa inaakala mo." Napatingin si Isabela sa babae. "Elena." Napalingon ang babae sa kanya. "Alam mo ang pangalan ko. Akala namin patay ka na." Tumawa ng mahina ang babae. "Marami ang naniwala, pero hindi ako namatay." Nanlamig si Adrian. "Kung ikaw si Elena." Tumingin siya sa lumang litrato. "Bakit sinabi ng ama ko na patay ka?" Biglang nawala ang ngiti ng babae. Dahil gusto niyang isipin ng lahat na patay na ako. Ang lihim ni Elena. Umupo ang babae sa lumang sofa. 16 na taon akong nagtago." 16? Tanong ni Adrian. Tumango siya. "Matapos ang nangyari sa akin, alam kong hindi ako ligtas." "Ano ang nangyari?" Tumingin si Elena kay Isabela. Mas mabuting siya ang magsabi. Napalingon si Adrian kay Isabela. "Alam mo." Bahagyang yumuko si Isabela. "Kaunti. Sabihin mo sa akin." "Adrian. Please." Huminga ng malalim si Isabela. Si Elena ang unang nakatuklas sa tunay na ginagawa ng ama mo. Anong ginagawa? May mga negosyo siyang hindi ipinapaalam sa board. May mga kumpanyang ginagamit niya para ilipat ang pera. At may mga taong pinapatahimik niya kapag nalalaman ang kanyang mga sikreto. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. "Hindi ko kayang paniwalaan. Alam kong mahirap, pero nakita ko ang mga dokumento." Biglang nagsalita si Elena. "At ako rin. Natuklasan ko ang lahat." Sinubukan kong sabihin kay Adrian. Pero bago pa ako makalapit sa kanya, huminto siya. "Naaksidente ako." Napatingin si Adrian. "Yung aksidente?" Tumango si Elena. "Ang kotse ko ay nahulog sa bangin. May nakakita sa sasakyan. May mga dugo, at may mga gamit ko. Akala ng lahat, patay na ako. Pero, may isang taong nakahanap sa akin." "Sino?" "Isang doktor na nakatira malapit sa lugar. Ilang buwan akong nagpagamot, at nang gumaling ako, natuklasan kong hinahanap ako ng mga tauhan ni Papa." Napahawak si Adrian sa ulo. "Kung buhay ka, bakit hindi ka bumalik?" Tumingin si Elena sa kanya. "Dahil may banta sa buhay mo. Sinabi sa akin ng taong tumulong sa akin na kapag bumalik ako, ikaw ang unang papatayin." Tahimik si Adrian. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Sa loob ng maraming taon, akala niya ay nag-iisa siyang anak. Ngayon, natuklasan niyang buhay ang kapatid niyang matagal niyang iniyakan. Ang totoong dahilan. Lumapit si Elena kay Adrian. "May isang bagay na hindi mo pa alam." "Ano?" "Alam ni Papa na buhay ako." Nanigas si Adrian. "Alam niya?" "Oo." "At bakit hindi kanya pinatay?" "May kailangan siya sa akin." "Ano?" Tumahimik si Elena. "Ang mga bata." Napalingon si Isabela. "Ang kambal." Tumango si Elena. Alam ni Papa na ang dugo ng kambal ay mahalaga sa kanya. Hindi maintindihan ni Adrian. "Anong ibig mong sabihin?" "May isang lumang kasunduan sa pamilya Monteverde." "Kasunduan?" "Matagal nang may problema sa kalusugan ng mga lalaking tagapagmana ng pamilya. At may isang eksperimento." Biglang napatingin si Isabela. "Elena, huwag. Adrian needs to know." "Ano?" "Ang kambal ay hindi lang mga tagapagmana. May dahilan kung bakit gusto silang makuha ng ama mo." Samantala sa Monteverde Mansion. Habang nasa lumang estate sina Adrian at Isabela, tahimik na natutulog ang kambal. Ngunit sa labas ng kanilang silid, may aninong gumagalaw. Dahan-dahang binuksan ng isang lalaki ang pinto. Pumasok siya nang walang ingay. Lumapit siya sa mesa.
Binuksan niya ang drawer. Walang laman. Nasaan? Nagsimula siyang maghanap. Sa kabilang silid, may security guard na naglalakad. Narinig ng lalaki ang mga yabag. Mabilis siyang nagtago sa likod ng kurtina. Lumipas ang ilang segundo. Umalis ang security guard. Bumalik siya sa paghahanap. Sa wakas, nakita niya ang isang maliit na envelope. Nakasulat, DNA test results. Napangiti siya. Eto na, ngunit bago niya ito mabuksan. Anong ginagawa mo? Nanigas ang lalaki. Sa likod niya ay nakatayo si Liam. Gising, at nakatingin sa kanya. Ikaw, hindi gumalaw si Liam. Sino ka? Hindi sumagot ang lalaki. Lumapit si Lucas mula sa likod. Brother. Lucas, huwag kang lalapit. Naglakad ang lalaki patungo sa kanila. Matulog na kayo. No, tumakbo si Liam papunta sa pinto. Ngunit mabilis na isinara iyon ng lalaki. Nagsimulang matakot ang magkapatid. Mommy. Walang sumagot. Tito Adrian, mas lalong lumapit ang lalaki. Ngunit biglang umilaw ang ilaw. Nakatayo sa doorway si Aling Rosa. Huwag mong gagalawin ang mga bata. Napalingon ang lalaki. Umalis ka, matanda. No. Kukunin ko lang ang envelope. Hindi mo ito makukuha. Naglabas ng maliit na kutsilyo ang lalaki. Napaatras si Aling Rosa. Aling Rosa, sigaw ni Liam. Ngunit bago pa makalapit ang lalaki, tumunog ang alarm ng mansion. Nagising ang buong bahay. Tumakbo ang mga security guard papunta sa silid. Napilitan ang lalaki na tumalon sa bintana. Mabilis siyang tumakbo papunta sa garden. Ngunit naiwan niya ang envelope. Isang tawag. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang telepono ni Adrian. Sir, boses ni Marco. Ano? May pumasok sa mansion. Agad tumayo si Adrian. Nasaan ang mga bata? Ligtas po. Isabela, napatingin siya. Adrian. Kailangan nating bumalik. Anong nangyari? May nagtangkang kunin ang DNA results. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. DNA results. Tumango si Adrian. May test na ginawa, hindi agad sumagot si Isabela. Naintindihan ni Adrian. Alam mo, Adrian. Alam mo na pala, sinubukan kong malaman kung ikaw talaga ang ama nila. At ano ang resulta? Tahimik si Isabela. Isabela. Positive. Napatigil si Adrian. Positive. Tumango siya. Ikaw ang ama nila. Napapikit si Adrian. Sa unang pagkakataon, tuluyang bumagsak ang mga luhang matagal niyang pinigilan. 10 taon, mahina niyang sambit. May mga anak pala ako. Lumapit si Isabela. Adrian. Hindi ko alam. Alam ko. Habang lumalaki sila, hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Pero dapat nandoon ako. Tumulo ang luha ni Isabela. Alam ko. Ang pagbabalik sa mansion. Pagdating nila, agad na tumakbo si Lucas kay Adrian. Tito Adrian, yumakap siya sa kanya. Mahigpit siyang niyakap ni Adrian. Okay ka lang? Opo. Natakot ka ba? Medyo. Hindi na kailangang matakot. Hinawakan ni Adrian ang kanyang balikat. Simula ngayon, puprotektahan ko kayo. Lumapit si Liam. Tito Adrian. Oh. Yung lalaki. Ano, parang kilala niya kami. Napatingin si Adrian kay Isabela. May sinabi ba siya? Umiling si Liam, pero tinawag niya akong. Huminto siya. Anong tawag niya sa'yo? Tagapagmana. Nanlamig si Adrian. Ang liham ni Elena. Bumalik sila sa library. Inilapag ni Adrian ang liham ni Elena sa mesa. May kulang. Ano? Tanong ni Isabela. Hindi ko pa nababasa ang buong liham. Binuksan niya ito. Nakasulat, Adrian, kapag nabasa mo ito, huwag mong hayaang makuha ni Papa ang kambal. Hindi dahil gusto niyang gamitin ang pangalan ng Monteverde, kundi dahil may isang bagay sa kanilang dugo na kailangan niya. Napahinto si Adrian. May isa pang pahina, ngunit punit ang kalahati. May kulang, siguro may ibang bahagi. Biglang nagsalita si Elena. Meron. Napatingin silang lahat. Nasaan? Sa taong nagligtas sa akin. Sino siya? Si Dr. Samuel. Nasaan siya ngayon? Tumahimik si Elena. Patay na. Pero bago siya namatay, may inilabas siyang maliit na USB.
Ibinigay niya ito sa akin. Iniabot niya kay Adrian. May laman itong lahat. Mga dokumento tungkol sa eksperimento, mga pangalan, mga transaksyon, at ang pinakamahalaga. Tumigil siya. May video. Ang video. Isinaksak ni Adrian ang USB sa computer. Lumabas ang isang folder. Project Genesis. Binuksan niya. May 12 ng dokumento. Mga pangalan, mga medical records, mga resulta ng laboratory tests. At isang video. Pinindot niya ang play. Lumabas sa screen ang mukha ni Don Rafael. Mas bata. Ngunit malinaw na siya. Kung sakaling makita ninyo ang video na ito, huminto siya. Ang Project Genesis ay hindi dapat mabunyag. Napatingin si Adrian kay Isabela. Nagpatuloy ang video. Ang mga genetic markers ng pamilya Monteverde ay may natatanging katangian. At may posibilidad na ang mga batang ipinanganak mula sa dalawang partikular na bloodline ay magkaroon ng napakahalagang genetic compatibility. Nangangilabot si Adrian. Bloodline. Biglang lumitaw sa screen ang isang file. Subjects, Liam Monteverde. Lucas Monteverde. Napahawak si Isabela sa bibig. No. Nagpatuloy ang video. Ang kambal ang pinakamahalagang resulta ng proyekto. At dapat silang mapunta sa akin. Biglang tumigil ang video. Black screen. Walang nagsalita. Hindi makapaniwala si Adrian sa kanyang nakita. Ang sarili niyang ama ay matagal nang naghihintay sa kapanganakan ng kanyang mga anak. Hindi dahil mahal niya ang mga ito, kundi dahil may gusto siyang makuha mula sa kanila. Samantala, sa isang madilim na warehouse, tumunog ang telepono ni Don Rafael. Sir, hindi namin nakuha ang DNA results. Tahimik siya, at may isa pang problema. Alam na ni Adrian ang tungkol sa Project Genesis. Nanigas ang mukha ni Don Rafael. Imposible. May nakuha siyang USB. Tumahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay ngumiti. Kung ganoon, panahon na para sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Sir, dalhin ninyo si Isabela. Pero, at huwag ninyo siyang sasaktan. Bakit po? Dahil siya lang ang may alam kung nasaan ang huling bahagi ng Project Genesis. Ang huling sandali, sa Monteverde Mansion, natutulog na ang kambal. Nasa sala sina Adrian, Isabela, at Elena. May tanong ako, sabi ni Adrian. Kung gusto ni Papa ang kambal, bakit hindi niya ako pinatay noon? Tahimik si Elena, dahil kailangan ka rin niya. Para saan? Ikaw ang susunod na CEO. At kapag nakuha niya ang kontrol sa kumpanya, napatingin si Elena sa kanya, makukuha niya ang lahat. Kasama ang Project Genesis. Biglang tumunog ang telepono. Unknown number, sinagot ni Adrian. Hello. Walang nagsalita. Pagkatapos ay narinig niya ang isang boses. Boses ng kanyang ama. Anak. Tumigas ang mukha ni Adrian. Anong gusto mo? Ang gusto ko lang ay ang mga anak mo. Hindi sila bagay na pag-aari mo. Tama. Tumawa si Don Rafael. Pero hindi mo pa rin alam ang buong katotohanan. Ano pa? Tanungin mo si Isabela kung sino talaga ang biological mother ng kambal. Nanlaki ang mata ni Adrian. Napatingin siya kay Isabela. Good night anak. Naputol ang tawag. Tahimik ang buong sala. Tumingin si Adrian kay Isabela. Anong ibig niyang sabihin? Nanginginig si Isabela. Adrian, Isabela, may isa pa akong bagay na hindi ko sinabi sa'yo. Anong bagay? Tumulo ang luha niya. Ang kambal. Huminto siya. Hindi sila ipinanganak ng normal. Nanlaki ang mata ni Adrian. May tumulong sa akin. Sino? Tumingin siya kay Elena, si Dr. Samuel. At ang mga embryo, hindi niya natuloy ang salita. Isabela, sabihin mo, huminga siya ng malalim. May genetic material na galing sa pamilya Monteverde. Nanigas si Adrian, anong ibig mong sabihin? At bago pa siya makasagot, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansion. Madilim, isang malakas na tunog ang marinig mula sa kwarto ng kambal. Tumakbo si Adrian pataas. Liam. Lucas. Pagbukas niya ng pinto, walang tao. Walang kambal. Bukas ang bintana. At sa kama, may isang sulat. Kinuha ito ni Adrian. 3 salita lamang ang nakasulat. Kinuha ko sila. Napahiyaw si Isabela. Liam. Lucas. Nakatayo si Adrian sa gitna ng silid, hawak ang sulat. At sa unang pagkakataon, nakita sa kanyang mga mata ang takot ng isang ama na maaaring mawalan ng kanyang mga anak. Abangan, sino ang kumuha kina Liam at Lucas?
Ano ang ibig sabihin ni Isabela nang sabihin niyang hindi normal ang pagkakapanganak sa kambal? At higit sa lahat, ano ang tunay na relasyon ni Don Rafael sa kambal? Habang hinahanap ni Adrian ang kanyang mga anak, isang lihim na video ang matatanggap niya mula sa kidnapper. At sa video, makikita niya ang dalawang batang nakaupo sa isang madilim na silid. Ngunit may isang bagay na mas nakakagulat. Kasama nila ang isang taong akala ng lahat ay matagal nang patay. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.